Mga kapuso, sa ika-4 na pagkakataon sa SEA Games, Pilipinas ang nakaginto sa men's pole vault at esports. Sinugod naman ang isang Filipino judge sa isang event ng isang Malaysian coach matapos silang matalo. Ang latest sa Bangkok, Thailand. Tinututukan pa rin live ni Jonathan Andal. Jonathan! Emil, katatapos lang dito ng boxing event sa SEA Games, 4 na boksingero po na Pinoy ang makakaabante sa finals para sa gold medal match. Yan po ay sina J. Brian Baricuatro, Flint Hara, Ira Villegas at ang kapapanalo lang ngayon na si Yumir Marshall. Sa ngayon po nasa 200 na ang medalya ang nahahakot ng Pilipinas dito sa SEA Games, 36 dyan ang gold medals. EJ Obiena. Got it! Sa ika-4 na sunod na pagkakataon, nakuha ng Olympian na si EJ Obiena ang kanyang 4th gold medal sa pole vault competition ng SEA Games. Bagong SEA Games record din ang naabot niyang 5.70 meters. Mas mataas sa 5.65 meters niya noong 2023 Cambodia SEA Games. Pero ang nakakatuwang motivation ni EJ nang galing daw sa isang AI o artificial intelligence. Before the start, I was like, ChatGPT is like, so what would it mean for EJ Obiena to win the Southeast Asian Games? And I'm like looking for some fire there, you know, like some motivation. And very happy he said like, there's no pole vaulter in the history of the Southeast Asian Games have won this 4 times. That was the goal, not the record, for the first time. Tila nagbunga naman ang kaka-cellphone ng Cebol men's team nang talunin nila kanina ang Malaysia sa score na 4-0 at makuha ang gintong medalya sa esports na Mobile Legends Bang Bang. Gaya ni Obiena, pang-4 na sunod na gold medal na ito ng Pilipinas sa naturang event mula noong ipasok ang esports Mobile Legends sa SEA Games noong 2019. Dahil sa panibagong ginto, umaasa ang coach ng Team Cebol na lalawak pa ang pangunawa ng publiko sa esports. Sometimes din kasi kailangan din ng mga magulang umintindi sa kung ano yung ginagawa ng anak nila, kung saan sila mas masaya. Ganun. Hindi ko naman din po masisi yung mga parents na ganun kasi hindi naman po lahat ng naglalaro ng ML na bibigyan ng chance na maging ganito kagaya sa amin. Kailangan mo lang talaga patunayan na may mapapalak at gustong-gusto mo yung ginagawa mo. Muli namang pinatunayan ng Pilipinas na ito ang hari sa triathlon. 3 gold medals ang nakuha ng bansa sa women's team relay, men's team relay at sa mixed team relay. Sa Muay Thai, may 2 gold medals ang Pilipinas mula kina Islay Erica Bumogaw at sa emosyonal na si LJ Rafael Yasay. I stopped school for almost 2-3 years now. Grabe guys, lahat ng oras ko, binus ko talaga dito sa wing athlete ako. Pero syempre, mabawi tayo sa school guys. Yung kalaban ko po kasi superstar po siya talaga dito, so it feels so nice to finally beat someone at that level. Sa tennis, bronze medal ang nakuha ng tandem nina Alex Yala at Francis Cassie Alcantara matapos bigong talunin ng pambato ng Thailand sa mixed doubles. Initial feelings is of disappointment, just when you lose and you give your all, but no regrets. And I think both Kuya Needs and I, we did everything we could. We really could have won today, but in the end, so many takeaways and I had so much fun playing mixed doubles. Isang Pilipinong judge naman sa Pencaksilat ang inatake ng coach ng Malaysia na hindi umanusang ayon sa resulta ng game kung saan ang host country na Thailand ang nanalo. Nag-file din tayo ng protest doon ng bakit sinaktan yung jury na Pilipino. Na-hospital po ba siya? Hindi naman. Okay na po siya ngayon. Ang ma-hospital ata natin, check-up lang yung nagkaroon ng chicken pox Ano sa water polo. Emil, ngayong gabi na ang finals ng pambato natin sa women's football kontra Vietnam. Kapag nanalo ang Pilipinas dito, her story itong maituturing dahil hindi pa po nakakaginto ang Pilipinas sa women's football sa SEA Games. Yan muna ang latest mula rito sa Bangkok, Thailand. Ako po si Jonathan Andal ng GMA Integrated News at ng Philippine Olympic Committee Media. Nakatutok 24 oras. Maraming salamat, Jonathan Andal.